Jesus, napakabuti mo, Diyos na aming pinaglilingkuran. Ikaw ay Diyos sa mahabagin, Ikaw ay Diyos sa mapaghimala, Ikaw ay Diyos, hallelujah, na tumutugon sa aming mga panalangin, sa pangkadatang panalangin namin, beloved parents in the Lord, aming malabang lista, Wildis Radalmeda, yung huling propeta, aming beloved Mama Dear Stan Pastor Lina Comon Albeda, ang mga lingkod mo na totoo, mahal na Panginoon, salamat po na kami nabahagian ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, malapay abang lingkod na ginagamit mo, malapay no upang mangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hallelujah! Nakalakip ang iyong kapangyarihan, malapay noon. Signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Salamat po, malapay noon, sa pagkilos mo sa aming banal na gawain sa araw nito ng linggo, malapay noon. Salamat po sa mga buhay na patotoo, malapay noon, ng mga kapatiran, sa papuring awitin ng choir, mga Panginoon, sa pagbibigay ng ikapot, handog higit sa lahat, malapit sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa aming kalagitnaan. Uriga, Diyos sa mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Salamat sa iyong pag-ibig, mga Panginoon. Ikaw ay hindi nagtatangi ng tao, mga Panginoon. Hallelujah. Mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Tinatawag mo upang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Uriga, O Diyos! Hallelujah! Sa pangunang pangkalatang panalangin ng aming beloved parents in the Lord, pagpalain mo mga kapatiran sa mensahe ng kaligtasan sa aming mga minamalang mga viewers, mahal na Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat, mahal na Panginoon. Pagpalain mo lahat ang mga nanonood, sumusubaybay sa iyong banal na gawain. Tulungan mo po ako, wala po magagawa ko sa na akin. I need more power and anointing from the Lord God. Bless thy word, Father of Jesus. Hallelujah. Bless us, Lord God. Doubts and unbelievers has cast out. Hallelujah. Praise the Lord, our Father who art in heaven. Hallowed be thy name, the kingdom come. There will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory forever and ever. Amen. Ang lahat magsabi ng Amen. God bless you sa lahat nating minamahal na mga kapatiran. God bless you sa ating mga bisita. God bless you sa lahat ng ating mga narito na mga baguhan para sa ating banal na gawain at sa ating mga viewers, sa lahat na po. Hallelujah, tayo pinagpapabot muna ng pagbati para sa ating beloved parents in the Lord, sa ating mga pastor, Evangelist Wildis Radalmeda, the entire prophet of loving God, ating beloved Mama Dear Stan Pastor Lina Comon Almeda, at sa buong Almeda family, sa Comon family, at sa mga pamilya ng mga beloved ministers, hallelujah, at sa ating po mga kapatiran, narito sa ating banal na gawain, sa lahat ng ating mga viewers, hallelujah. Happy and blessed 50th church anniversary pa rin sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Bagamat yung ating 50th church anniversary ay natapos na noong February, mga kapatid ko. Hallelujah! Pero tayo po ay magpapasalamat palagi sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating banal na gawain ay nakaabot na ng 50. Amen! Ibig sabihin ay nandun na tayo sa Golden Jubilee. Hallelujah! At dito sa Bangar, salamat sa ating mahal na Panginoon. Itong next month, mga kapatid ko, hallelujah, September, ang ating gawain dito ay 20 years na. Amen! Hallelujah! Kaya kung pagsasama-samayin na natin ating mga kapatiran na nasa sakupan, dito sa Bangar, sa Baknotan, sa Balawan at sa Luna, pati yung mga kapatid natin sa San Gabriel, sa Santol at sa San Juan. Hallelujah, tayo po'y marami na. Pero hindi natin hawak ang kanilang schedule, mga kapatid ko. Hallelujah. Kumbaga itong ating mga nakakasama na kapatiran, ito yung mga faithful brethren natin. Hallelujah. Lahat naman tayo faithful. Umaatin ng Merkules, Biyernes at Linggo. Kaso yung ating kanya-kanyang schedule, yan ang minsan hindi natin hawak. At nung nagdaang mga buwan, tayo po'y dumanas ng bagyo. Talagang maraming tinamaan ng bagyo.
Hallelujah, nagkandawasak ang mga bahay ng mga kapatiran. Hallelujah. Talagang napinsala yung ibang mga tananim nila, yung kanilang mga bukirin. Hallelujah, mga punong kahoy na nagbubunga. Hallelujah, nagkanda buwal. Hallelujah, yung mga bahay na tanggalan ng mga yero, nabaksakan ng mga puno. Talagang dumanas tayo ng matinding pagsubok, hallelujah, ng bagyong Emong. Hallelujah. At sa ibang lugar, baha naman. Hallelujah. At hanggang ngayon, yung ibang lugar na naputulan ng kuryente ay wala pa rin. Hallelujah. Kaya ang La Union, nalagay tayo sa state of calamity. Hallelujah. At dito nga sa Bangar, hallelujah, salamat sa ating mahal na Panginoon, ay iningatan ng mahal yung ating bahay-sambahan. Amen. Ingatan tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Bagamat, hallelujah, isang araw, nag-repair na naman ako ng bubong. Hallelujah. Dahil nga siyam na yero yung nabaklas, at nandyan nga yung kisame natin, makikita nyo naman, talagang, hallelujah, mga yero na naalis, hallelujah, napalitan ko na. Kaso, hallelujah, hindi natin hawak ang kalamidad. Baka mamaya uulan na naman, babagyo na naman. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. At ang malaking pagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon, yung gate natin, bago na. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang Diyos! Amen! Hallelujah! Kaya lahat ng papurit, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, grabe talagang hallelujah, ang panalangin natin ay nilalaki pa natin ang pagtitiis. Amen! Siyempre, pag ikaw ay nagtiwala sa mahal na Panginoon, laki pa mo ng pagtitiis, anos de kasapulan tayo kakabsat. Amen. Hallelujah. Kailangan lakihan mo na yung pasensya mo. Habaan mo yung lubid mo sa pagtitiis, sa pagpapasensya. Kasi nandyan yan sa 9th fruit of the Holy Spirit. Hallelujah. Yan ang kailangan ng bawat Kristiyano. Na tayo lahat ay merong 9th fruit of the Holy Spirit. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya tingnan nyo ang unang-una sa 9th fruit of the Holy Spirit, love. Na kung saan kapag ikaw ay merong pag-ibig, hallelujah, hindi tinitignan kung ano yung bagay na mabuti o masama. Basta pag ikaw ay merong pag-ibig sa Diyos, hallelujah, gagawa ka, kikilos ka, hallelujah. Yan ang sinasabi ng Galatia Kapitulo 5, versikulo 22, 23, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Everybody say, praise the Lord. Sa English, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such is there's no law. Everybody say, praise the Lord. Yeah, number one, love. Siyempre, alam naman natin, ang mahal na Panginoon ay grabing pag-ibig sa sanlibutan. Amen. Kaya nga sabi niyan, John 3:16, gaya na lamang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos, hallelujah, wag mapahamak, bagkus magkaroon ng kaligtasan. Amen. John chapter 3 verse 16. Pakibasa muna ng ating mga Bible reader. Hallelujah. Sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, at sa ating mga baguhan, hallelujah, ang preba at ebidensya ay nandito sa ating banal na gawain. Na kung saan sabi nga, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Everybody say, praise the Lord. Basahin natin sa John chapter 3 verse 16. Dito po sa aklat ng Juan 3 versikulo 16. Sapagkat gawin na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon.
na kung saan dito nga sa ating lugar, sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union, dumanas na tayo ng maraming bagyo na nagdaan. Dumanas tayo ng maraming pagsubok. Hallelujah, pati nga yung gate natin talagang nandyan yung mga pag tuwing dumadaan dyan, nadidinig na lang namin sa aming mga tenga, nagalasmati, tigate da, ibagbagada na ang Diyos nila'y mayaman, ang Diyos nila'y mabuti, ang Diyos nila'y mapagpala. Kaya minsan, pati yung gate natin, pag may dumadaan ng mga lasing dyan, kinakalampag, sinisipa. Talagang grabe, nagtiis lang ako. Tinitignan ko lang yung mga dumadaan. Mga lasing, pagpasensya na lang. Ngayon, pagka yung gate natin, binubuksan natin, nako, nagrereklamo yung mga driver. Apay daw, apay. Pati dalan. Kumbaga sinasakop. Yung daan daw, sinasakop. Kasi yung ating gate, nilalabas namin doon para yung sasakyan na ginagamit natin dito makalabas. Pati mga nagtatricycle, nako, grabe, binubusinaan tayo. Pati yung mga single motor, binubusinaan. Ako yun nandun, ako yung nagpapara sa kanila. Huwag kayo magmadali, sandali lang naman yan. Siyempre, pag nakikita na nila, tatahimik na. Pero pag alis, nandun pa rin siyempre yung isip ng tao, hindi natin hawak. Kaya minsan may nagbalibag dyan sa ating pinto. Talagang sabi ko, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Wala na. Tatahimik na sila. Ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon, yung ating pinto, sliding na. Amen! Hallelujah! Hindi na masasakop ang kalsada na dinadaanan ng ating mga tricycle driver, mga single motor. Kaya bahala na sila dyan. Kung magmadali sila, mag-apura sila, nasa kanila na ang kalsada. At sa atin naman, salamat sa ating malapay ng mga ginagamit ng sasakyan. Yan, safety na tayo. Amen! Everybody say praise the Lord! Salamat sa ating malapay noon sa mga ginagamit na malapay noon para sa ating banal na gawain. Meron silang malaking puso na nagmamahal sa gawain ng Diyos. Amen! Kaya yan ay love. Hallelujah! Hindi natin masusukat yung pag-ibig ng tao. Hallelujah! Meron konti, kaya meron malaki. Sasabihin ko na lang, ang pag-ibig ng tao siguro is small, medium, large, extra large, double large. Bahala na kayo kung anong pipiliin nyo dyan. Yan ay bahagi ng pag-ibig, pagmamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ang pipiliin mo ay small, maliit lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Pero karamihan sa mga Kristiyano, ang pinipili nilang pag-ibig yung extra large, double large, mas maganda yon. Dahil yung pag-ibig ng Diyos, hindi natin mahigitan. Ang Diyos na nasa langit, grabing pagmamahal sa bawat sa atin. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya nga, nagtiis kami dito sa gawain natin. Salamat sa ating mahal na Panginoon na naging kasama natin ang ating mahal na Panginoon. At ngayon, grabing himala yan ay pinakita na mahal na Panginoon sa pamilya ng ating beloved brother Jonathan Castillo Sr., ating beloved Sister Vanessa. Hallelujah. Bagaman sila po ay hindi pa natin kapatiran. Hallelujah. Nagkaroon na kami ng pagkakataon na magkakilala dahil yung mga materialis ng ating chapel, magmula nung kami po yung nag-umpisa rito, ay utang bayad. Ang ginagawa ko, utang bayad. Parang sa in-check, bahala na kung anong ibig sabihin. Utang bayad. Parang, pag may pambayad, praise the Lord. Pag walang pambayad, ay hindi ako nagpapakita doon sa kanila dahil malayo, tagutin. Pero ngayon, salamat sa ating mahal na Panginoon. Imagine, 20 years ng ating gawain dito.
Hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Talagang napakabait ng ating mahal na Panginoon. Hindi ko masukat isipin na matagal na nung magkakasama kami, nagkaroon sila ng pwesto rito sa Bangar. Yan, magmula na nagkaroon ng pwesto sa Bangar. Maliit pa yung kanilang anak, si Joban, yung panganay. Kumbaga ilang buwan pa lang yun. Yung si Joban, yung panganay nila. Ngayon talagang, kumbaga 20 years old na yata. 20 years old na, kaedad ng ating bahay-sambahan yun. Amen! Ngayon itong si Jonathan, yung junior, 18 years old. Ganon nakatagal yung ating mga pagkakaisa para sa ating mga kababayan, sa ating mga naging kakilala. Amen! Kaya isang beses na lang na ating maano sila, kailangan talagang, sabi nga, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Amen! Yun na lang siguro ang kailangan para matapos na lahat. Problema nila malutas, karamdaman, kagaling, ang kanilang buong pamilya magkakaisa na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Tayo ay magkakaisa na maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen! Tayo ay mapapabilang sa royal family of God. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Yan na lang isang bagay na aking pinagpipray pa. Nasabi nga pag yun ay nangyari, makakasama na natin sila sa ating banal na gawain. Hallelujah! Kung bagay mission accomplished. Pag yun ay nangyari, dahil gospel ang ating pinapangaral. Amen! Salita ng Diyos. Amen! Yan sabi nga sa John chapter 15, verse 15, hindi tayong pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Amen! Kaya sa tagal ng panahon na kami magkakilala, hallelujah, iniimbita rin natin sila ng mga panahon na nauna. Pero sabi nga pag may oras na, no adanto ti tiyempo, makaumay kami. Hindi inaasahan yung nangyari. Yan. Nung March pala na aksidente, nung kanilang anak, nakapunta ko sa ospital sa Lorma, April na, magpe-prepare na tayo ng ating krusada ng June. O nung March, natapos na tayo pala magkrusada doon sa sa Magallanes, sa Barangay Magallanes. Iniimbita ko sila doon, pero sabi nga wala pa. Hindi pa time. Yung na-aksidente, nung March. Tapos April, inimbita ko uli. May, inimbita ko uli. Hindi pa rin talaga time. Nagkaroon tayo ng krusada uli sa Luna Sports Center. Ayan. Nagpunta ako sa ospital. Una doon sa ICU. Point of contact. Nasa loob ng ICU yung pasyente, ako nasa labas lang, nagpipray. Ayan, nakita ko na ating beloved Sister Vanessa. Nagpray ako doon bilang point of contact. Lilians ko silang mag-ina, si Joban, tsaka si Vanessa. Tapos dumadaan yung mga doktor, dumadaan yung mga nurses. Nagtataka sila, bakit nagpipray ako doon sa pinto ng ICU. Sabi nung isa, napagkamala nga akong pare Father, apang kayo kararag jay uneg, da jay yung prayer room, yung chapel. Tinuturo ako dun sa chapel, magdasal doon. Siyempre, yung prayer natin, diretso sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka. Maghimala ka, mahal na Panginoon. Yung unang prayer na yon natapos na. Naghimala ang mahal na Panginoon. Yung prayer na nailabas kagad siya sa ICU, napunta na sa room. Yung pala, meron pa palang second operation. Dahil yung isa, may naiwan pang blood clot doon sa ulo niya. Another operation. Kaya yon, isa, agbalik ko, andon, nakaiga siya sa bed niya. Matapos pinagpipray ko siya doon. Nakaluhod ako. Ayun, nandun yung kasama nila ngayon. Nandun. Si
Nakalimutan ko ng pangalan niya eh. Nandyan. Nandun, nagpag-pray ko din sila. Pangalawa. Tapos yung pangatlo, pinuntaan ko uli. Dahil sabi ko, malapay noon, maghimala ka. Ikaw ang Diyos sa mga pangyarihan. Ikaw ang Diyos na totoo na aming pinaglilingkuran. Hallelujah! At after how many weeks, yun, naka-recover na. Naka-recover na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At sa madaling salita, natapos na yung ating Luna Crusade. Tapos July na. July. Nagpunta uli ako sa bahay nila. Ipinag-pray ko uli. Kaya, kumbaga no, sa Lorma Hospital, mga 4 na beses kami nagpunta. Sa ICU, tapos yung first operation, second, tapos yung huli. Na sabi ko, malapay noon, talaga napakabuti mo. Ikaw ay Diyos sa mabuti. Sa madaling salita, ang Diyos ay kumilos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos. Amen! Grabing himala yan. Yan hanggang sa bahay nila. Pinuntahan ko doon sa bahay, nandun pa rin siya, nakaupo, nakahiga doon sa bed niya. First, napunta ko. Second, magpunta ko, sabi ko, malapay noon, sana nasa ayos na siya na kalagayan. Ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. Yung huling punta namin, ito lang, August. Na kung saan, andyan, ipinakita na ng mahal na Panginoon. Nakaupo na siya, nakaayos na siya, nakakausap na siya, nagpasalamat na siya sa mahal na Panginoon. Amen! Hallelujah! Ganyan kabuti ang mahal na Panginoon. At ngayon, talagang sabi ko, napakabait mo, mahal na Panginoon. Kaya hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Amen. Kung ako nga na naglilingkod sa mahal na Panginoon, ang aking paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi na biro. 47 years na ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil sa ginawang himala ng Diyos sa buhay ko, pinagalingan ko ng mahal na Panginoon sa aking acute appendicitis, acute ulcer. Yung ulcer ko, sabi ng doktor sa akin sa Chinese General Hospital, that was 1978. Doon ko nakilala ang mahal na Panginoon, 1978. Na wala na akong pag-asa. Sabi ng doktor sa akin, aabutin ang aking buhay hanggang 1980 lang. Yung doktor, nakita niya na ang aking karamdaman ay grabe na. Kaya sabi niya hanggang 1980 lang ang aking buhay. Ako'y grabe ng hina. Wala nang pag-asa. Siyempre, bata pa ako, 18 years old lang ako. Yan, katulad niya, 18 years old lang. Hanggang doon lang ako. Tapos sabi ng doktor, kung ako'y magpapa-opera, sa tulong ng gamot, aaba yung buhay ko madudugtungan. Pag hindi ako nagpa-opera, mamamatay ako ng maaga. Di ibig sabihin ko ako'y magpapa-opera at hindi ako magpapa-opera, hanggang 1980 lang itatagal ng buhay ko. Ganun na kaikli. Pero ang Diyos natin mabuting Diyos. Ang Diyos natin mabait na Diyos. Amen! Magmula nung ipinagpray ako ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dear, at beloved Almeida children, ngayon, na-enjoy ko ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. From 1978, ngayon ay 2025 na, ang dinugtong na mahal na Panginoon sa aking buhay, 47 years. Hallelujah! Praise the Lord! Napakabait na mahal na Panginoon. Sabi nga nung nagpahula din ako. May para mati ako eh. Sabi nang nanghula sa akin, ay meron po kayong sakit. Hindi ko kilala yun. Basta manghuhula, meron po kayong sakit. Grabe ang sakit nyo. Ang sabi ng manghula, hanggang 1980 ka lang. Parehas ng ospital. 1980 lang itatagal ng buhay ko. Tapos yung dinugtungan niya, pero nakita ko dito sa yung ginagamit niya,
hindi na magtatagal ang buhay mo. Oh. Eh, sabi ko, baka mali ka. Baka hindi totoo yan. Eh, manghuhula nga eh. Nung bandang uli, sinabi niya, aabuti ng edad mo. O yun, doon ako nagkaroon ng interes. Aabuti ng edad mo hanggang 60 years old ka lang. Hindi, sabi ko, from 18 years old ako, aabutin ko yung 60, hanggang senior citizen lang ako, 60. Sabi nung nangula, enjoy mo pa rin ang buhay mo. Enjoy mo pa rin. Kaya pala dumaan ako sa maraming proseso ng pagsubok dito sa ating pastoral house. Nakuryente ako 3 beses ng live na kuryente. Diyan sa may poste na yan, yung may electric pa na yan. Hindi ko sukat akalain nung nag-aayos ako ng chapel, naglagay ako ng alulod dyan. Alulod. Nilagyan ko ng alulod dahil tumutulo dyan sa gilid. Sa may pinagagarayan ng ating sasakyan. Naglalagay ako ng kuryente. Bakit ang ginamit ko alambre? Abang ginagamitan ko ng alambre, yung una, maganda. Pangalawa, maganda. Kung kailan matatapos ko na, doon ako nakuryente. Nakuryente, nasunog ang aking palad. Bumaksak ako dyan. Ginamitan ko ng andamyo, yung andamyo na mataas. Ginamitan ko yon. Ang tagal kong pumanik. Siguro mga 10 daan-daan. Alam nyo, nakuryente ko? Napakabilis. Nung pagbaksak ko, nakaupo na ako dyan. Wala na. Wala na akong lakas. Nanghina na ako. Sabi ko, grabe. Yung kuryente pumasok ko hanggang dito sa kilik-ili ko. Nasunog ang aking palad. Sabi ko, grabing kuryente. Ang lakas. Kung bakit pa naman ako, kung kailan matatapos na, yung huli, naisama ko pala yung live wire. Habang tinatalian ko ng plies, yung alambre, kasama na pala yung live wire. Kaya nung nabitawan ko yung plies, pati ako bumaksak na dyan. Hindi na ako makatayo. Ang layo ng natin, ng inuman ng tubig, nandun. Alam niyo, wala akong naisip po, kung hindi uminom ng tubig. Gumapang ako, papunta ron sa likod. Yung pala, hindi pala pwede yun. Noong nagtanong ako, hindi pwede yun. Galing ka sa kuryente. Wala akong choice eh. Dahil uhaw na uhaw ako, wala akong lakas. Pumunta ako sa likod. 5 baso hanggang 6 na baso ang ko ng tubig. Hindi pala pwede yun. Sabi nung delikado ka. Pero bakit? Ito, buo ang katawan ko. Iningatan ako ng mahal na Panginoon. Amen! Niligtas ako ng mahal na Panginoon. Grabe! Doon naman sa loob. Sa loob. Naglalagay naman ako ng gagamitin para sa pagwe-welding. Nagwe-welding tayo dito. Nandun sa loob yung natin. Yung box. Nako'y kinakabit ko ng isa. Naikabit ko na. Hindi ko na malayan, yung plies na gamit ko, na ikakabit ko na uli isa, meron pala doon, hindi nagkaroon ng balot. Hindi nagkaroon ng balot. Yun ang kinapitan ko. Alam nyo, ang nangyari sa akin, buti hindi ako sinipsip. Itinulak ako. Nakasampa ako sa upuan na ganyan. Bumaksak ako. Una, ulo. Nagpasalamat ako sa mahal na Panginoon. Dahil hindi ako hinigop ng kuryente, buti lang itinulak ako ng power ng kuryente. Sabi ko, ano nangyari? Bigla ka palang mabablangko. Mawawala yung isip mo kung anong ginawa mo.
Nablanko yung isip ko. Sabi ko, ano nangyari sa akin? Nung nakita ko na lang, yung upuan, tsaka ako, nakatumba. Sabi ko, grabe. Iningatan na naman ako ng mahal na Panginoon. Iniligtas ako ng mahal na Panginoon. Dahil ganun kabuti ang Diyos. Wala akong nabanggit kundi, Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! May kapangyarihan pala. Amen! O, sa madaling salita, doon naman tayo sa may baknotan. Nag-aayos na naman kami ng chapel. Nagre-repair ako ng chapel sa ibabaw. Nagbubulkasil ako. Pagkatapos kong ikabit yung mga yero, binubulkasilan ko. Inabot na ako ng tanghali. Hindi na ako bumaba sa hagdanan. Wala akong kasama, wala yung mga anak ko, wala yung pamilya ko, nandito sila sa bangga. Walang tutulong sa akin. Alam nyo, nung bumaba na ako, alam nyo, ang malaping Diyos talagang mabuting Diyos. Makapangyariang Diyos. Nung bumaba na ako dun sa likod ng chapel, merong puno dun ng bayabas. Yung bayabas, pag nagbunga, ang dami. Hitik ang bunga niya, ang dami. Talagang grabe, mapakikinabangan mo. Matamis yung bunga niya, ang sarap. Lalo na pag malalaki na, pag dilaw na, naku, masarap na. Diyan nangyari, nung bumaba na ako, hindi ko na malayan, yung binabaan kong sanga, nagpahinga ako dun sa ilalim ng puno ng bayabas. Habang ako'y nakaupo, napagod ako, galing sa bubong. Nung pabuelo na ako na tumayo, buwelo, galing sa aking paa ang lakas, galing dito sa aking balikat, umangat ako. Pag angat ko, sumalpak ang ulo ko sa puno ng bayabas. Bumaksak na naman ako. Hilong-hilo ako. Wala akong makita. Nagdilim ang paligid ko. Gumapang ako. Gumapang ako dun sa loob. Meron akong hiniigaan dun. Umabot ako dun, pero gumagapang na ako. Walang tutulong sa akin. Meron akong kasama, nagwe-welding din sa labas. Tumatawag ako, ba't hindi niya ako nadidinig? Tumatawag ako, hindi niya ako nadidinig. Sabi ko, wala na. Nagdilim na. Ngayon, gustong-gusto ko nang matulog. Gustong-gusto ko nang matulog. Dahil kung natulog pala ako, hindi na ako gigising. Hindi na ako gigising. Kung natulog ako. Nilalabanan ko yung antok. Nilalabanan ko yung pagpikit ng mata ko. Lumud ako. Umawit ako sa mahal na Panginoon. Nagpuri ako. Umawit ako. Nagpuri ako. Habang inakanta ko yung mga papuring awitin, bigla ako lumalakas. Pero hindi ko natatapos. Yung papuring awitin, hindi ko natatapos. Parang nabablanko na yung isip ko. Antok na ako. Alam niyo, sa madaling salita, nung ako'y kumanta, isang kanta yung nabuo ko, I will live, I will not die. I will live, I will not die. Kanta ng children's choir. Yun ang kinanta ko. Naramdaman ko na lang, bigla ako lumakas. Hindi ko nga nabubuo yung kanta na yun, pero yung oras na yun, nabuo ko yung kanta na yun. Sabi ko, malapay nun, napakabuti mo. Tapos, nagtataka yung kasama ko dahil bakit wala na akong kibo. Wala na akong kibo. Nung lumabas ako, Kuya Nanding, ano nangyari sa'yo? Ba't hawak-hawak mo yung ulo mo? Wala. Naano ko dyan sa puno ng bayabas. Alam mo yung ulo ko? Nagkaroon ng bukol kasing laki ng kamao. Hindi wala. Martes yun. Merkules, gawain na. Nagtataka yung mga kapatiran. Dahil hindi praise the Lord ang binanggit ko. Hindi praise the Lord, hallelujah. Ang binanggit ko, buhay si Brother Nanding.
Iniligtas ako ng Diyos. Iningatan ako ng Diyos. Nagtaka sila. Bakit yun ang sinigaw ko? Buhay si Brother Nanding. Dahil kung nalaman pala nila na may nangyari sa akin, itatakbo nila ako sa ospital. Dahil wala na nanghina na ako. Nanghina na ako. Alam nyo, pagkatapos nun, madaling araw pala, nagulat ako. Ang lakas ng ulan, nakatulog ako, bumaksak ang ulan. Yung bubong na ginagawa namin, hindi ko natapos. Hindi maayos yung pagkakagawa ko. Naku, tumulo yung tubig. Yun ang gumising sa akin. Sabi ko, hallelujah, praise the Lord. Basang-basa na ako. Umuulan. Ang ginawa ko, naligo na lang ako. Alas 2 o alas 3 na madaling araw, naligo ako. Habang naliligo ako, yung lamig ng tubig ng ulan, parang bigla akong gininaw. Kumbaga nanigas ako, nagaganon ako. Ang ginaw. Yung pala, pakinabangan ko rin. Dahil habang sumisigaw ako, na nagkakanon ako, yung muscle ko, tsaka yung brain ko, nagising. Sabi ko, grabe talagang mahal na Panginoon. Ang Diyos natin ay talagang totoo. Nilians ko ulit sa sarili ko sa first prayer, ating beloved prayers sa Lord. Mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, pagalingin mo ko. Pagalingin mo ko, mahal na Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name. Alam nyo, to make the story short, after 5 years, yung bayabas na malaki, ang pinagtaka ko, yung bayabas na malaki ang namatay. Ang inyong ordained preacher, buhay na buhay. Grabing himala ng Diyos. Hallelujah! Walang pumatay doon sa bayabas. Walang pumatay. Alam nyo, nung naglilinis ako, na ako sa likod, sabi ko, paano nangyari ito? Yung bayabas, na ang dami ko magbunga. Unti-unting naglaglagan yung daon, unti-unting naglaglagan yung sanga. Sabi ko, talagang napakabait mo, mahal na Panginoon. Yung bayabas ang namatay. Ngayon, wala nang bayabas doon. Ang inyong ordained preacher, eto, buhay na buhay. Amen! Meron pa yan. Nileans ako ng aking mga apo, yung 4 na apo ko. Yung mga bata, 4 na nauna. Wala pa silang kaalam-alam nun. Yung isa, naipo lang yung ulo ko. Sabi niya, Lolo, Daddy, ba't ang laki ng bukol mo sa ulo? Nalaman na nila. Sabi ko, nauntog ako eh. Iyan, tingnan mo, bukol. Tinignan nila. 4 yun, yung 4 na babae. Sabi ko, pray nyo ako, pray nyo. Leans yung lolo nyo. Sabi ng mga bata, Papa Jesus, pagalingin mo yung bukol ng lolo Nanding. Pagalingin mo yung bukol. In Jesus' name. In Jesus' name, Jesus' name. Alam nyo, wala pang 1 linggo. Nagulat ako yung bukol na malaki sa ulo ko, biglang nawala. Grabe, hanggang ngayon, wala na yung bukol. Yan ang himala ng Diyos. Amen! Terrible, sa dami ng himala na binigay ng mahal na Panginoon sa akin. Yan yung sinasabi natin, signs, wonders, and miracles shall follow to those who believe. Amen! Kaya maraming himala, marami talaga. Grabe kung pag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Yan yung sinasabi natin ng Luke chapter 4, verse 40. Yung ipapato ang kamay sa may karamdaman, ang may karamdaman ay gagaling. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Jesus. Basahin muna natin yung binanggit ko na John chapter 15, verse 16. Tatayo na agad kayo para magbasa. John chapter 15, verse 16. At Acts chapter 10, verse 38. Dito po sa aklat ng Juan 15, verse 15. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin
kung ano ang ginagawa Hallelujah. ng kanyang Panginoon, ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay mga ipapakilala ko sa inyo. Amen. Amen. 16:15. Dito po sa 16, 15:16. dito pa sa 16, ako ay hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at aking kanyang inilalal upang kayo'y magsiyaon at magsibunga at upang manatili ang iyong bunga, upang ang anong ninyong hingin sa aking Ama ay pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Lucas 4:40. At nang lumulubog ng araw, ang lahat ng mga sakit ng sari-saring karamdaman ay dinala sa kanya at ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at sila ay pinagaling. Mga Gawa 10:38. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, 10:38 ang talata. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Everybody say praise the Lord. Yun ay isang himala na bawat isa sa atin dito'y pinagagaling ng Diyos sa ating karamdaman. Dahil sumasa atin ang Diyos. Amen. Hindi natin kayang baguhin ang ating buhay. Hindi natin kayang pagalingin yung ating karamdaman. Kaya minsan nandyan yung doktor, nandyan yung mga manggagamot, nandyan ang ospital, nandyan ang medisina, para malaman nila kung ano ang sakit natin. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, alam niya ang buong spare parts ng ating katawan. Amen! Everybody say praise the Lord! Katunayan, bilang ng Diyos ang ating mga buhok. Grabe. Kaya kung ikaw ay naglilingkod na sa malapit, balikan ko yung 1:15-16, ako hindi niyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko, at aking kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga, at upang mapanatili ang inyong bunga, upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Everybody say praise the Lord. Umihiling tayo ng kagalingan sa ating karamdaman. Ibinibigay ng Diyos. Humingi tayo ng pagpapala sa Diyos. Ibinibigay ng mahal na Panginoon. Humingi tayo ng pagbabago na ating buhay. Ibinigay ng Diyos. Amen! Yung binago ka, pinagaling ka, pinagpala ka sa physical, material, financial, natanggap mo na yung mga bagay na para dito sa sanlibutan. Yung langit pa kaya, hindi ibibigay ng Diyos. Tayo ay bibigyan ng Diyos ng kaligtasan sa langit. Pagmamana ng buhay na wala hanggan. Everybody say praise the Lord. Itong nakikita natin ngayon, ebidensya lang ito. Kung bagano, ito yung binibigay ng mahal na Panginoon na pabuya sa atin. Ito na yung mga extra blessing na binibigay ng mahal na Panginoon sa atin. Magbabago ka. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Matanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Sabi ng Romans 8:14, lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, anak ng Diyos, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil kung hindi naghimala ang Diyos sa pamilya ng ating beloved brother Jonathan Castillo Sr., ang kanyang anak, Jonathan Castillo Jr., kung walang himala ang Diyos na ipinakita sa kanila, wala tayong pag-uusapan. Amen! Pero dahil may pinakita ang Diyos sa himala, yan yung sinasabi ng Biblia na itinatago ng mga tao sa sanlibutan. Ngunit tayo, inahayag natin ang kabutihan ng Diyos, inahayag natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Yan ay patunay na hindi tayo makasarili. Ang pag-ibig ng Diyos pinabahagi natin. Kaya nung sabi ng Acts chapter 10,
Verse 38, ang Diyos mismo sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Everybody say praise the Lord! Ang dyablo pala nagbibigay pahirap sa tao. Aalipinin ka sa bisyo. Aalipinin ka sa karamdaman. Aalipinin ka sa gawaing makasanlibutan. Parang attention mo nandito ka lang sa lupa. Ang attention mo dito ka lang sa sanlibutan. Kaya tingnan nyo, ang mga tao na nandito sa sanlibutan, walang panahon na maglingkod sa Diyos. Kapag ikaw ay walang panahon na maglingkod sa Diyos, hindi ka matutulungan ng Diyos. Pero kapag ikaw ay merong oras at panahon na naglilingkod sa Diyos, ang Diyos ay malapit sa iyo. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga pagkukusada, ayan, nandyan yung ating mga baguhan ng mga kapatiran, mga pinaghimalaan ng mga Panginoon. May mga karamdaman. Nandyan yung ating mga datihang mga kapatiran. Salamat sa ating mga Panginoon na umabot na tayo ng 20 taon sa ating banal na gawain. Hindi matatapos dyan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Aabuti natin yung pagbabalik ng ating mahal na Panginoon na tayo lahat ay datnan niya na naglilingkod na mainit dahil lahat tayo sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Pagtunog ng trompeta ng Diyos, rapture! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Ang makakarinig ng trompeta ng Diyos, yung mga anak ng Diyos. Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Kaya anong sabi dun sa Lucas 4:40, ipatong kami sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Amen! Kaya yun nangyari sa ospital. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang isa ang akin ang napuntahan sa ospital. Hindi lang dalawa, marami ng akin napuntahan. Lahat ng mga napuntahan natin doon, pinagaling ng mahal na Panginoon. Kung yung iba, kinuha ng mahal na Panginoon, hindi ko alam bakit. Pero ang nakita ko, ang Diyos ay nag-iimala. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang gawain ito'y nasa buong katotohanan. Amen! Kaya meron Jesus Miracle Crusade International Ministry dahil nagkukusada tayo. Ang nasa gilid natin, Jesus saves, Jesus heals. Ang malabay Jesus ang nagliligtas. Ang malabay Jesus ang nagpapagaling. Everybody say praise the Lord! Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Dito na tayo sa ilang talata, Deuteronomio 7, Kapitulo 7, versikulo 6, 7, 8. At ang huling talata na mababasa natin, Lucas Kapitulo 10, 19, 20. Amen. Deuteronomio Kapitulo 7, 6 Dito hanggang po sa 8. aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 7, versikulo 6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan, Panginoon, sa Panginoon mong Diyos pinili ka ng Panginoon mong Amen. Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Hallelujah. Lahigit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hallelujah. Dito po sa 7, hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Dito sa 8, kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon Amen. at dahil Hallelujah. sa kanyang tinupad ang sumpa sa kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, na inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Anong naging aral dyan? Tayo nung araw nasa bisyo. Kinuha tayo ng Diyos. Inalis ng malabay ang ating mga bisyo. Nung araw tayo nagdurusa sa ating makaramdaman, halos maubos ang ating pera,
pambili ng gamot, hospital. Sabi nga ng ibang kapatiran, doon na sila nakatira sa hospital. Ngunit nung naglingkod sa Diyos, goodbye hospital, goodbye gamot. Dahil meron Diyos na nag-iimala, meron Diyos na nagpapagaling. Amen! Kaya itong bahay, sambahan natin, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ito ang pinakagawain ng mahal na Panginoon. Dito natin tinatagpo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dito kumikilos ang mahal na Panginoon sa ating banal na gawain. Amen! Everybody say praise the Lord! Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na sa ibabaw ng balat ng lupa. Everybody say praise the Lord! Kaya dito sa ating gawain sa Banggar, nanggagaling ang mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Dahil nandito ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dito kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hallelujah! Dito sa Lucas 19:20, huwag ka matuwa kung ikaw ay nagbago. Huwag ka matuwa kung nagkaroon ka ng himala na natanggap sa Diyos. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 10, versikulo 19 hanggang 20. Narito binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maaano. Sa 20, gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisusuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen. Amen! Everybody say praise the Lord! Hallelujah! Yan ang ebidensya. Gumaling ka, ang Diyos na nagpagaling. Binago ka, ang Diyos na nagbago. Pinagpala ka, ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala. Ngayon, magpasalamat tayo na tayo naging anak ng Diyos. Ang ating mga pangalan nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Kaya yan ang himala na binibigay ng Diyos sa maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan ang patunay na hindi gawang biro ang maglingkod sa Diyos. Salamat sa himala na ipinakita ng mahal na Panginoon. Hallelujah sa ating Brother Jonathan Castillo Sr., Jonathan Castillo Jr., sa mag-ama. Hallelujah. At sa ating Sister Vanessa at sa kanilang kasama. Na kung saan, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi tayo ang pumili sa Diyos. Siya ang pumili sa atin. Diyos na nasa langit, napakalaki ng pag-ibig sa atin. Amen! Dahil sabi nga ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay maliligtas. Amen! Kaya ang isang bagay na lang kailangan nilang gawin, yung mabautismuhan sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Hindi paglipat ng reliyon, hindi pag-anib sa sekta denominasyon, ito'y pagsunod sa utos ng Diyos. You must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya pala si Nicodemus kinausap ng Diyos. Ang Nicodemus na yan ay isang ruler of the Jews. Kung leader siya. Maaring siya po ay nasa isang grupo ng mga naglilingkod sa Diyos, reliyosong tao. Ngunit ang Diyos nangusap sa kanya mismo. Nicodemus, you must be born again. Unless a man be born of water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Mga last verses, yan po ay mababasa natin sa John chapter 3, verse 3 and 5, na kung saan sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan, nais ng Diyos na matiyak natin ang kaligtasan. Nais ng Diyos na ang pagbabalik ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay sama-sama na dadali niya sa langit upang magmana ng buhay na wala hanggan. Amen! Everybody say praise the Lord! Ano ang sabi rito sa John chapter 3, verse 3 and 5? Hallelujah! Na kung saan ito ang pangungusap naman ng Panginoon sa mga tinatawag ng Diyos
na maglilingkod sa Kanya. Sumagot si Jesus at sa Kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak na muli, ay hindi siya makakakita ng karya ng Diyos. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating minamahal na mga kapatiran, sa ating mga viewers, ang Diyos na mismo ang nangungusap sa atin. Ang Diyos mismo na nasa langit, siyang tumatawag na maglilingkod sa Kanya. Ang Diyos mismo na nasa langit, ipinapakita niya ang pagmamahal niya sa atin. Pagagalingin ating karamdaman, babaguhin tayo, pagpapalain tayo sa physical, material, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kung meron ka ng kayamanan ngayon, lalo ka pang pagpapalain ng Diyos. Amen. Kung ikaw ay mabait ngayon, lalo ka pang pababaitin ng mahal na Panginoon. Kung ikaw ay may karamdaman ngayon, pagagalingin ng Diyos ang karamdaman mo. Kung nais mong maging tunay na anak ng Diyos, ang mahal na Panginoon Diyos naghihintay lang sa iyo. Nakaunat ang kanyang kamay. Tinatawag niya tayo, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! If you draw nigh to God, He will draw nigh to you. Kaya ito ng oras, tamang panahon, na tayo po'y maglingkod na sa ating mahal na Panginoon. Habang umaawit tayo sa ating mga baguhan, sa mga nandito, mga bisita natin, tanggapin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Come in front. Come to dearest Jesus. Dearest Jesus is our Savior. Dearest Jesus is the way, the truth, and the life. Dearest Jesus, hallelujah, ang nagmamahal sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya sa ating si Jonathan Jr. at yung kasama niya, ilapit natin sa harap. Patanggapin natin sila ng formal sa ating mahal na Panginoon. At yung kaibigan ni Desiree Faith, You are the Lord, yung ating mga baguhan, yung ating mga bisita. my healer. Amen. Praise the Lord. You sent your words and healed my disease. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God And you led that me. He led You are the Lord, my healer. You sent your words and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that He led thee. You are the Lord, my healer. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Ikaw ang tumatawag na maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Ikaw ang pumipili, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na mga magiging tunay mong anak, magmamana ng buhay na wala hanggan. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to thee, Jesus. Glory to God. Hallelujah. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Tagalog. Ikaw ang Diyos, nagpagaling, Panginoon, ang Jesus. Sa iyong salita ay may himala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, aking Jesus. Oh, glory to God.
Hallelujah. Glory to this Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos, nagpagaling, nagpagaling, Panginoon, aking Jesus. Sa iyong salita, sa iyong salita ay may himala. Ikaw ang Diyos, aking Jesus. ikaw ang Diyos, Ikaw ang Diyos, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. nagpagaling, Panginoon, aking Jesus. sa iyong salita ay may himala. Ikaw ang Diyos, ang Jesus. Mayroong lakas Sa ngalan ni Jesus, kapangyarihan sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I love you, Jesus. Mapalad ang maparito sa ngalan ni Jesus, mayroong lakas sa ngalan ni Jesus. Yes, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. kapangyarihan Sa ngalan ni Jesus, may pag-asa sa ngalan ni Jesus, mapalad ang maparito sa ngalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. mayroong lakas sa ngalan ni Jesus, Hallelujah. I love you, Jesus. Hallelujah. I love you, Jesus. kapangyarihan sa ngalan ni Jesus, may pag-asa sa ngalan ni Jesus, mapalad ang maparito sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ating minamahal ng mga kapatiran, sa ating minamahal ng mga viewers at sa ating mga bisita sa araw na ito, sa pamilya na ating beloved brother Jonathan Castillo Sr., ang kanyang anak, andito si Jonathan Jr., andito ating beloved Sister Vanessa, at sa mga baguhan, si Sherwin Molina at saka si Reyna May. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo manalangin sa ating mga baguhan, sa lahat ng ating mga bisita. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Tayo magkaisang manalangin bilang pagsuko natin sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin, sabihin niyo, mapagpalang ang masalangit sa pangalan ni Jesus. Mahal na Panginoong Jesus, salamat po na ako'y tinako mo sa iyong banal na gawain. Mahal na Panginoong Jesus, isinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. Mahal na Panginoon, iniibig kita. Mahal na Panginoon Jesus, iligtas mo po ako. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, iligtas mo po ako. Sampu na aking mamahal sa buhay. Kung ano man pong aking mga kasalanan na gawa, patawarin mo po ako, mahal na Panginoon. Hugasan mo po ako na yung kabanal-banal ang dugo na umagos sa krusang Kalbaryo. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, iligtas mo po ako. Sampu na aking mamahal sa buhay. Amen and amen. Thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo, magpalang Diyos sa mga banal. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga baguhan na itinako mo sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagliligtas, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumatawag, halo na pinipili mo ang maglilingkod sa iyo sa sanlibutan ito. Pinakamamahal po Jesus, sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord, iligtas mo ang mga baguhan na ito, sampu na kalamang mahal sa buhay. Sulat mo kalamang pangalan na maliwanag sa aklat ng buhay sa langit, mahal na Panginoon. Pagpalayan mo sila ngayon,
hanggang sa iyong pagbabalik. At mahal na Panginoon, lahat ng kalang mga mahal sa buhay na may makaramdaman, pagalingin mo ang kalang mga problema, lutasin mo. Mahal na Panginoon Jesus, ipagkalo mo ang pagbabago sa kanilang mga buhay, pagpapanang physical, material, financial, spiritual, sa pangunang dalangin ng beloved parents in the Lord, yung abang lingkod, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos, mahal na Panginoon, sa bawat narito ng mga baguhan. Sulat mo kalang mga pangalan na maliwanag sa kalat ng buhay. Patawarin mo sila sa kalang mga kasalanan ngayon hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you sa ating mga baguhan. Amen. At sa ating mga nandyan sa likod, tayo po magkaisang manalangin sa lahat na mga gusto magpapanalangin. Pupunta kayo dito sa harap. Huwag yun na silang alisin. Maglilihansa ko sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. At sa lahat po na ating mga viewers from different countries, from different nations, receive now, dearest Jesus. Follow this prayer, beloved brethren from different countries, from different nations, to all beloved viewers. Dearest Jesus, bless you, and dearest Jesus loves you. Follow this prayer, beloved brethren. Praise you, Heavenly Father, in the name of dearest Jesus. Thank you so much for your love. Thank you so much, Lord, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Dearest Jesus, I accept you now as my Lord God, Savior, Redeemer of my soul. Save me and all my loved ones. Bless me, O Lord God. Bless me, O Lord God, in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, beloved brethren from different countries, O Lord God. Beloved viewers, O Lord God. Bless them, O Lord God. Write their name in the book of life in heaven. Bless them, O Lord God, to the first prayer, beloved Pastor Evangelist Wiltis Rad Almeida. First prayer, beloved Stand Pastor Lina Comon Almeida. Your humble servant, Father, dearest Jesus. Bless our beloved foreigner brethren, O Lord God. Bless them, O Lord God. Hallelujah. Write their name and bless them physically, materially, financially, and spiritually, Father, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating buwan, sa ating mga viewer. Praise by Father of Jesus. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, si Reyna May, si Vanessa, Stelio, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila, mahal na Panginoon, sa physical, material, financial, spiritual. Gabay mo at patuloy pagkalob sa kanila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ingatan mo sila, lilos sa disgrasya at tapamakan sa pangalan ng Jesus. Amen. Lord, bless Brother Jonathan Jr., Jonathan Sr., Lord God. Pagpalain mo, mag-ama, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagkalob mo sa kanila, mahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na yung mahal na Panginoon sa aming beloved Jonathan Jr., aming beloved Jonathan Sr. Bless him, Lord God, in Jesus' name. Open him and praise you, my Father, in Jesus' name. Lord, bless Sherwin, Lord God. Bless Sherwin Molina, Lord God. Hallelujah, magkaibigan ito, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila pagkakataon na patuloy na maglingkod siya, mahal na Panginoon. Gabayan mo sila ngayon hanggang sa pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you. Sa lahat nating mga kapatiran, God bless you sa lahat. Tayo binadako sa ating mga panalangin, sa ating mga pangailangan. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo magtaas ang ating mga banal na kamay. Hallelujah. Magkaisa tayong manalangin. Ano naman po ang ating mga kahilingan, lahat ng ating mga pangailangan, sama-sama natin ipag-pray. Hallelujah. Ating mga viewers, sa lahat na po, hallelujah, ng mga anak ng Diyos, hallelujah, na may pananampalataya. Ang mahal na Panginoon, hallelujah, nasa ating banal na gawain. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay totoong makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal, sa pangalan pinakamamahal na Jesus. Narito yung mga anak, malapay na naman po ang aming mga pangailangan. Pagkalumos sa malang paraan na namamay karamdaman, pagalingin mo, ang mga problema lutasin mo, malapay noon.
Hallelujah, ang bawat buhay na yung mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah, ikaw ang nakakaalam, mahal na Panginoon. Pahabain mo ang mga buhay upang makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo kami sa physical, material, financial, spiritual, mahal na Panginoon, higit sa lahat ang aming mga pangalan. Hallelujah, mababasa ng maliwanag sa aklat ng buhay sa langit, mahal na Panginoon. Hallelujah, upang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon, kami sama-samang sasalubong sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Diyan sa atin ating mga sarili, they shall lend and the sick shall recover. Isipin natin ating mga pastor, ating Bilal Mamatira, naglehan sa ating mga manggagawa, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kikilos. Hallelujah, ang Diyos natin pinaglilingkuran siya, ang magpapagaling ng ating karamdaman, magbabago natin mga buhay, pagpapalain tayo ng malapit sa physical, material, financial, spiritual. Lahat tayo, sabihin natin, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa aking katawan. Hallelujah, demons from perverted sickness and diseases, I command you to cast out, cast out, cast out, cast out. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever, and flu. Blindness, cast out in Jesus' name. Spirit of paralysis, cast out in the name of Jesus. Lahat-lahat ng mga sakit karamdaman, maalis sa mga anak ng Diyos, kahirapan sa buhay, cast out. Mga bisyo na titira, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Malapay ang pagpalay mo mga viewers, malapay noon. Ang mga tumatawag, ang mga nagte-text, malapay noon. Pagpalay mo lahat ang ay mga patira, malapay noon. Ang nasa Dasmariñas, malapay noon. Abutin mo siya, malapay noon. Yung nasa Samar, malapay noon. Abutin mo, malapay noon. Hallelujah, mga kapatira na tumatawag, nasa Bohol, malapay, abutin mo sila. Ang lahat-lahat ng mga kapatiran sa iba't ibang lugar. Hallelujah, tumatawag, nagte-text sa ibang lingkod. Ang kapangyarihan mo, malapay noon, ang kikilos sa oras na ito. Abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Be blessed, be blessed, be blessed. Be healed, be healed in Jesus' name. Problems be solved in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat tayo magtaas sa ating mga kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord. 3 times, sama-sama tayo. Lahat ng mga kapatid na ito, pati sa ating mga viewers. Bibilang, tayo sisigaw 3 beses. Hallelujah, praise the Lord, kasama ang ating pagtalon. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang may lakas sa ating mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord.